Kaibigan, para sa may high blood to, uminom ng gamot sa high blood. Kung kayo po umiinom ng losartan o ibang gamot, later on tuturo ko sa inyo, pakinggan nyo to. Ako po bilang internist, cardiologist, ito talaga linya natin. Pero kahit anong turo ko sa inyo sa losartan, marami kayong matututunan kung bagay sa inyo, hindi bagay sa inyo. Ang ending ko palagi, ulitin ko dumalaw sa doktor nyo, dumalaw sa cardiologist nyo, siya ang final decision. Hindi si Doc Willie, siya masusunod kasi kita niya kayo ng personal. Pero yung akin, mabibigyan ko kayo ng general advice at malalim na advice tungkol sa losartan. Ang losartan, ganyan gumawa yung mga researcher, pare-pareho mga ending. Basta sartan ang ending, angiotensin receptor blocker ang grupo. Isang grupo sila, halos pare-pareho epekto nila. Losartan, irbesartan, candesartan, valsartan, telmisartan, at lahat ba ng sartan. Pare-pareho yan, okay? Halos pareho ang epekto. Maganda siya sa high blood, maganda siya sa heart failure. Papakita ko paano siya naging maganda. Hindi lang to sabi-sabi, may pag-aaral talaga. So, pag kayo ay high blood, pwede ang losartan, ang dosis niya, may tableta, may 50 mg, may 100 mg. Usually, start tayo sa 50 mg once a day. Let's say, BP nyo 150, 160. Pwede itaas hanggang 100 mg. Maximum na yan. Tapos na, ha? Hindi na pwede lampas 100. Huwag matigas ulo. 50 mababa, 100 ang mataas. That's it. Pag hindi pa makuha, dadagdagan ibang gamot. Ito po maganda. Sa high blood na lumalaki ang puso, kumakapal ang puso ito. Left ventricular hypertrophy sa ECG, sa 2D echo. Nakikita, Doc, bakit kumakapal yung puso? Kasi nga, kaka-high blood, kaka-pump, nahirapan yung puso, kumakapal siya, di ba? Pag makapal ang puso, mas mabilis maatake sa puso. Mas mabilis nagloloko yung tibok, mas mabilis na mamatay yung iba. Kaya nga, takot tayo dito Itong losartan, pwede niya matulungan yung kumakapal. Mababawasan niya ang kapal, kaya maganda siya. Ito yung panalo ng losartan sa ibang mga gamot. Okay? Yan. Sa mga may diabetes, maganda rin ang losartan. Basta may diabetes, itong angiotensin receptor blocker, pati yung isa pa, yung ACE inhibitor, yung mga pril, enalapril, captopril, yung mga pril, maganda rin sa diabetes. Basta may diabetes, may high blood, ito first line natin. Kung hindi sartan, pril ang ending. Yan ang binibigay. Okay? Pakinggan nyo muna. Sabi ko, magpatingin sa doktor kasi hindi ito simple. Sabi ni Doc, ang ganda-ganda, inumin ko na, hindi po, mahirap to. Mahirap to, maselan ang katawan. Kaya, 18 years ako nag-aral nito. 18 years ako nag-doktor, 6 years tong 3 years internal medicine, 3 years cardiology, nag-public health, 10 years doctor. Hindi po ganun kadali. Okay? High blood, iwas stroke, pwede sa diabetes, at pwede rin sa may sira ang kidney konti. Okay Pwede sa may sira ng kidneys, konting sira lang. Pero, tulad na sinabi ko, papacheck tayo sa doktor. Hindi pwede sabi-sabi ko lang. So, sa angiotensin receptor blocker, ang ginagawa niya, pag high blood kasi, sumisikip itong mga arteries natin. Kumikipot, kumbaga sa tubo, daanan ng tubig, daanan ng hose, masikip, kaya malakas ang sirit ng tubig. Pag niliwagan mo yung hose mo, pumili ka ng malaking hose, babagal yung daloy ng tubig, so bababa yung blood pressure. Yan ang ginagawa ng losartan at mga sartan, binubuka ang ugat, artery. Kaya bumababa yung blood pressure. Pati alat sa katawan, binababa. Okay? May magandang trial. Ngayon, yung mga gamot, ang maganda po sa cardiology, sa high blood, yung mga gamot na binibigay namin, hindi haka-haka. Ito po, may Supreme Court ruling. Okay? Sa doktor, may isang Supreme Court. Ito, Supreme Court Randomized Controlled Trial. Pag nagawan ka ng isang malaking trial, libo-libong tao, na follow-up ng matagal, randomized, ibig sabihin, naka-blind yung tao, binibigay sa yung tableta, walang pangalan. Wala, hindi mo alam kung A o B siya. Tapos makikita sa dulo kung effective o hindi. Ito yung Supreme Court trial, nagawan siya. Ibig sabihin, napakaganda, wala nakaka-question na doktor dito.
o kahit hindi doktor. Pag ito pinakitaan mo, tapos na usapan. Tignan mo yung trial. 9,000 people ang kinuha nila. 4,600 binigyan ng losartan. 4,588 binigyan ng mga atenolol. Yung mga olol na, pag puro olol, hindi siya bad word Ibig sabihin, atenolol, metoprolol, propranolol, beta blocker, ibang group naman yan. So, pinaglaban yung dalawa. Tapos, finalo up sila 4.8 years. After 4.8 years, tinignan sino buhay, sino patay, sino na stroke, sino na heart attack. Talagang pinakita, ano ba mas maganda? Kasi kung ano resulta nito, susunod lahat ng doktor at mga pasyente sa buong mundo. Kasi ano to talaga, gusto malaman Gusto malaman kung sino panalo. At tignan nyo yung sinama nila sa trial kasi dito tayo papasok 160 ang blood pressure to 200. So talagang high blood to. 95 to 115 ang diastolic, high blood to. At lahat sila makapal ang puso. Pero mo ang sinali lang dito, may 2D echo, malaki na yung puso. Tapos bibigyan nito pinaglaban. Ano kaya nagiging resulta? Usually, hindi nila alam ang result nito Ang resulta, ito ang dami ng namamatay sa taas, itong number. Ito dami ng namamatay, ito yung tagal ng panahon. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. Yung iba na-monitor hanggang 6 years. Patagal ng patagal, 1 year, 2 years, 3 years, nakita nyo, ang mga atenolol mas maaga namamatay. Ang losartan mas matagal, mas mabagal. Namamatay din pero mas mabagal siya. Mas konti ang naaatake, na-stroke at namamatay. Dito, mas marami konti sa mga olol. Pero, paano yung hindi umiinom ng gamot sa high blood? Yung ayaw uminom, matigas ang ulo. Diba? Yung hindi umiinom, dito yan. Very early, patay talaga. Very early. Kaya yung umiinom ng gamot sa high blood, plus 9 years ang life expectancy nila. Kaya nga sinasabi ko lagi sa Japan, sa US, ang haba ng buhay. Mura ang gamot, libre ang gamot Kung maraming gamot, pag ito binigay natin sa barangay, sa probinsya, nako, haba na buhay nila, yan lang Tsaka mura lang to, generic lang to. Yan ang gusto ko. Ganyan kasimple life saved compute mo na siya agad. Kaya dito, sumikat yung mga sartan. Sumikat sila. Kasi bukod sa blood pressure, pinapaliit pa yung kapal ng puso, pinapahaba pa buhay mo. Happy ka talaga dito. 'Di ba? So, tinesting nila, maganda sa high blood, maganda sa lumalaki ang puso. Yan talaga binibigay ng mga doctors. Ganyan mag-decide yung mga cardiologists. Ngayon, gusto nila malaman, pwede ba ang losartan sa diabetes? At may konting sira ang kidneys. Tinrial nila. This one, ito pangalan. Ito yung mga minememorize ko dati. Puro mga, kumbaga sa lawyer, di ba, Supreme Court ruling. Ito ang ruling namin. Tsaka to, usually, hindi na nababaliktad itong mga ruling. Hirap magawa to. Dito sa big trial, 1,500, lahat naman may diabetes. Lahat bumubula ang ihi, may protina sa ihi. At medyo mataas ang creatinine, 1.3 to 3. Biro mo, kinuha nila itong grupo. Sinubukan nila, may tulong kaya ang losartan? Pang high blood siya, pero binigay natin pang diabetes Diba? Tsaka pang kidney problem. Binigyan nila losartan 750, placebo, asukal lang, 760. Ano nangyari? 3.4 years. Ang hirap niya ng follow-up 3.4 years finalo up ang daang-daang tao. Ang nangyari, ang nakalosartan, mas hindi na dialysis. Mas hindi nag-end stage renal disease. Yung mga nakasugar lang, mas maaga na dialysis. 25% nag-dialysis. In 3 years, dito 19%. Ang namatay, mas marami dito, 47% dito, 43%. Hindi ganun kalaki ang difference, pero significant siya. Ibig sabihin, pag nakalosartan ka, binigyan mo mga may diabetes, may konting sira ang kidneys, mas humahaba ang buhay. Mas tumatagal yung function ng kidneys na sira. Kaya nga, basta may diabetes, sartan ang binibigay o yung mga pril, yung mga ACE inhibitors. Kaya, ganyan po mag-isip ang mga cardiologists. Tulad na sinabi ko, payo ko lang to, magtanong sa doktor ninyo, ha? Sila ang magdi-decide. Yung akin, pinapakita ko lang yung trial. So, ito yung mga
kidney disease, di ba? Nilalaliman ko para maintindihan nyo naman to. Kailangan nyo to kasi buhay nyo to eh. Oo, kidney disease 1, 2, 3, 4, 5 level. Pag umpisa pa lang nasisira ang kidneys natin, ako, ito problema ng kababayan natin. Stage 1, 90% function, imbis na 100. Okay pa to. Stage 2, 60% na lang ang lakas ng kidneys mo. Bigyan na ng gamot sa blood pressure. Pag stage 4, sira na, papuntang dialysis na. Stage 5, dialysis na, 15% na lang ang function. So, kailan binibigay ang mga losartan at mga sartan? Ito po, hindi ako magbibigay nito, ang cardiologist nyo, ang nephrologist nyo magbibigay. Usually, susubukan yan pag dito ka stage 1, stage 2. Ita-trial kung pwede ka bigyan ng sartan. Pero pag 4 and 5 na, hindi na binibigay. Kasi dito, pasira na talaga eh. At mataas na potassium dito, bawal na yung mga losartan, tataas pa lalo yung potassium. Pero dito sa 1 and 2, may chance na pag binigyan mo ng sartan, mas gaganda. Pero, may chance na lumala din. May chance ang lumala din. Maselan siya talaga yung kulang sa tubig, may renal artery stenosis, may marami pang mga possibilities na pag merong ilang tao, marami gagaling, may ilan di gagaling. Kaya usually ginagawa ng doktor, tina-trial muna pag dito. Pag gumanda yung creatinine mo, bumaba, di tuloy-tuloy. O, kung sumama, tigil. Hindi pala bagay sa'yo. Pero base dito kasi, hindi natin alam kung saan kayo tatapat eh. Kung tatapat kayo sa mas gumaganda o mas hindi gumaganda. Okay? Pero ang point ko, may high blood. So, ang ganda ng losartan, hindi lang siya pang high blood. Pang makapal pa ng puso, pang diabetes pa, pati kung may konting sira, makakatulong pa siya. Yun yung benefit niya na dagdag pa sa high blood. Ang maganda dito, may generic. Wala tayong ine-endorse po, generic to eh. Oo, hindi na kailangan i-branded mo pa. Ano naman side effect? May mild side effect na hindi delikado, pasipon-sipon, konting manas, nahihilo, walang problema dyan. Mawawala din yan, tuloy mo lang yung gamot. Pero may serious side effect din yung losartan sa ibang tao. Tulad ng sabi ko, pwede tumaas ang potassium. Actually, maganda to kung mababa potassium mo. Pero kung sirang-sira na ang kidney, stage 4, stage 5, tumataas potassium, bawal na to. Tulad na sinabi ko, pag malala na yung kidneys, bawal na to. Pero kung mild pa lang, baka pwede pa. Yan o, pag malala na yung kidneys, yung biglang sira lang, bawal to. Allergy, low blood, at bawal sa buntis. Basta na buntis, baka magkaroon ng abnormality yung baby. Okay? Kaya nga pag nabuntis, umiinom ka ng gamot sa high blood, usually pinapalitan. Pag nabuntis, binabago agad yung nibigan ng mga hydralazine, aldomet, pinapalitan natin. Okay? Usually, hindi rin sinasabay sa pain relievers, ang losartan, o yung mga lithium, meron konting interaction. Pwede daw ba isabay sa amlodipine? Pwede isabay sa amlodipine. Kasi naka-losartan, amlodipine. Pwede. Okay. Isa pa pala. Thank you sa So, sinabi ko maganda. Pero, hindi siya malakas. Ang losartan ay mas mahina na pampababa ng blood pressure. Kung ang blood pressure nyo 200, tulad ng nanonood sa akin na matigas ang ulo, ang alat kumain, 200 ang BP, amlodipine, tulog ang blood pressure mo. Anong tulog? Kaya niya ipababa. Mas malakas siya. Yung mga pin, amlodipine, nifedipine, felodipine. Ang problema lang sa amlodipine, wala yung benepisyo pang diabetes. Wala yung benepisyo na pampaliit ng puso. Nakukuha nyo? Kaya usually, yung iba, kino-combine, dalawa, gamot, para makuha mo yung benefit ng losartan, makuha mo benefit ng amlodipine. Pero ako naman, tinuturo ko sa inyo, magpapayat tayo, huwag kayo kumain ng maalat. Kung pwede matanggal yung gamot, mas maganda, di ba? Pero kung nasa Pilipinas tayo, puro daing at tuyo, mapapa-high blood tayo. Paano daw ko umiinom ng beer with losartan? Beer. Ano gusto mo? Gusto mo aayunan ko kayo? Bawal ko kayo ayunan. Sige, isang beer. Kung mabait ka sa akin, 1 to 2 beers. Kailan lalaki tiyan mo eh.
Ayoko pigilan eh, mainit ulo eh. Di ba may nagnakaw nga kasi wala daw siya pulutan sa beer. Yung iba daw, Huwag na kayo mag-beer. 500 milligram of losartan. Pwede, pero maximum na yon. Huwag kayo lalampas sa maximum. Minsan may iba matigas ang ulo. Amlodipine hanggang 10 milligrams lang. Walang lampasan. Losartan hanggang 100 lang. Walang lampasan. Hindi pwede overdose yun eh. Okay? Mamaya, sasagutin ko lahat yan. Paano pag nakalimutan ng gamot? Katulad ko, makakalimutin. Nakainom na ba ako? Hindi ako nakainom. Nalilito ako. Ngayon, pag na-miss mo yung gamot mo, kaya bumili kayo nung lalagyan na may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay? O mamaya ako, tinatanong kay Doc Lisa na inom muna ko ng vitamins ko o hindi. Pag nakalimutan mo today, anong gagawin bukas? Iinom 2 o isa pa rin? Anong gusto nyo? Kinabukasan, ang tamang sagot, isa lang ang iinumin. Hindi porke hindi ka nakainom ngayon, dodoblehin mo. Bakit? Overdose yun. Hindi ka uminom ng alak 1 buwan. O next time, gusto mo inumin sa isang araw lahat na hindi mo ininom sa 1 buwan. Bawal yun. Diba? Patay tayo doon. Diba? So, wag na lang. Maganda ba losartan pang long term? May pag-aaral sila. US FDA naglabas ng study na safe siya sa long term. Initially, may question, pero in the end, okay naman. Pwede ba may pagkain? Actually, yung mga gamot sa high blood, pwede walang pagkain eh. Pero kung gusto mo may pagkain, okay lang, para hindi sumakit tiyan mo. Pero hindi siya nakakasakit ng tiyan. Gaano kalakas ang losartan? Mas mahina siya kaysa sa amlodipine. Usually, mas malakas ang amlodipine. Pero nga, tulad na sinabi ko sa'yo, maraming extra benefit to eh. Tsaka, yung mga sartan, marami yan. Itong losartan, ito yung medyo cheap. Tama ba sinabi ko medyo cheap? Cheap eh, mura. Diba? Mura kasi unang, kumbaga sa iPhone 1 to eh. O, meron mga bagong sartan na siguro mas maganda pero mahal. Yung mga telmisartan, irbesartan, pang high-end yun, mamahalin yun. Pero pareho din yung benefits. Diba? Baka mas maganda yung bago, possible. Pero ito kasi yung nauna, na medyo luma, kahit medyo luma, aabot ka naman sa destination mo. So, gano'ng katagal? After 1 week, usually pag uminom ka isang losartan or amlodipine, di naman bababa agad. Bababa lang ng konti. Pero yung full effect niya, na talagang maramdaman ng katawan, yung talagang bababa yung blood pressure, usually 1 week. Kaya kung kayo ay mag-a-abroad at di kayo makapasa sa test, di ba? 1 week before, uminom na kayo ng gamot sa high blood. Para pagdating nyo doon sa testing, pasado kayo, makalipad kayo. Hindi yung 1 day before iinom, mahirap habulin. 1 week ang epekto, 4 weeks ang pinakamagandang epekto. Okay? At may pag-aaral pa ngayon, lately lang to, 2021. Bagong pag-aaral itong gamot sa blood pressure, mga sartan, nakasulat sa study, hindi ko na lang nilabas eh. Yung mga sartans, ARB, at mga ACE inhibitor, yung mga favorite ko ACE inhibitor, mga enalapril, captopril, nakakapigil ng diabetes. Ang ganda, oh. Napipigilan niya yung diabetes, oh. Actually, dito sa trial, nakakataka nga eh. Yung mga naka-losartan, mas hindi nagka-diabetes eh. Hindi to gano dinidiscuss. Ibig sabihin, maganda na sa kidney, nakaka-prevent pa ng diabetes. Hindi pa nga klaro bakit eh. So, yan ang maganda sa mga sartans. So, kung kayo, shortcut ko na, kung kayo ay hindi naman ganun kataas ang blood pressure, hindi naman kayo ganun kaalat, magbabawas kayo ng alat, magpapapayat kayo, baka makuha na ng losartan 50 to 100 a day. Pwede na. Pero kung mas mataas pa yung blood pressure mo, dinadagdagan ng amlodipine. Sa Amerika, sa iba kino-combine to. Sa Amerika, ang mga sartans kino-combine sa mga diuretic. Hydrochlorothiazide. Dito sa Pilipinas, halos wala, di ba, Doc Lisa? Oo. Meron kino-combine, pero ito yung mga... Sa amlodipine. Itong losartan, maganda i-combine sa diuretic konti. Kaya lang minsan yung nada-diuretic, yung sa atin, minsan bumababa potassium. Ano to mga may diuretic? Ito yung mga may plus. Katulad ng, wala akong ina-advertise, play natin Pritor. Pritor is, I think, telmisartan. Merong Pritor Plus. Pag na plus, meron pa pampaihi yun. Ganun yun.
So, pag nilagyan ng plus, usually yung pangalan binabago nila eh. Parang Cozar. Cozar is losartan. Alam ko may Hyzar eh. Hyzar, I think may plus na siya. So, merong ganong combination na dinadagdag. Minsan ngayon, dinidikit-dikit yung mga gamot para mas mabisa. Pero pag ako, gusto nyo magtipid, losartan generic, mura lang. Kano ba? 4 na piso. Amlodipine generic, mura lang. May 2-3 piso. Pwede na yon. Kasi pag pinagsama mo yan, ginawa mong Tapsilog o amlodipine, losartan with whatever, mahal na yung tableta. Baka singiling kayo ng 30 pesos, eh, manginig yung bulsa nyo. Kaya ako dito na lang tayo tingi-tingi, mas makakatipid. Okay? Ito yung trial na sinasabi kong Supreme Court decision. Okay? Saan po nakatulong ang video natin? Any more questions, Paklisa? For another time, may nagtatanong about mga neo-block. Oo, metoprolol, pag-uusapan natin, ha? Oo, maganda yung metoprolol, in short lang, pampabagal ng puso, pampabagal ng puso, maganda kung nagpapalpitate ka, pero mahina pampababa ng blood pressure. Ano lang siya. Tsaka hindi mo pwede sobrahan, babagal masyado. Pero masarap siya, pamparelax. Amlodipine sa matitigas ang ulo at matataas na blood pressure. Ito, nakita nyo last na lang. Maganda siya para maintindihan nyo. Mas marami kayong maalam na kayo, baka mamaya magulat pa ang doktor nyo eh. Alam nyo yung trial. Sabihin mo sa doktor nyo, may life trial ang losartan. Yan ang minimemorize ko. Lahat ng trial sa cardio. High blood, maganda. High blood na left ventricular hypertrophy. Kumakapal yung kaliwa. Hindi ko dala yung puso ko. Sa 2D echo, maganda siya. Sa may diabetes, maganda siya. May konting sira ang kidney, maganda. Pero kung malala, pakita kayo sa nephro nyo. Siya magdi-decide kasi payo lang yung sa akin. Okay? Maraming salamat po. God bless po. Share po natin sa ating mga magulang na umiinom ng losartan. God bless.